He can have it all. Galit ako. Galit na galit ako. Nagkakagulo ngayon sina Ian De Leon at kanyang mga kapatid, particular na sina Lotlot De Leon at Matet De Leon. Isa sa pinakamalalaking kontrobersyang bumalot sa pamilya ng yumaang superstar at national artist na si Nora Honor ay ang lumalalim na hidwaan sa pagitan ng kanyang nag-iisang biological son na si Ian De Leon at ng kanyang mga adopted siblings na sina Lotlot, Matet, Kiko at Kenneth De Leon. Bagamat matagal nang may mga senyales ng tensyon sa loob ng pamilya, tila tuluyan na itong sumabog matapos ang pagpanaw ni Nora Honor noong April 2025. Ayon sa mga ulat, nagsimula nang mapansin ng publiko ang hindi pagkakaunawaan noong 2020 nang mapanood si Ian sa isang YouTube video kung saan nagbigay siya ng mga pahayag tungkol sa mga taong nakapaligid sa kanyang ina. Hindi ito nagustuhan ni Lotlot at Matet at iginiit nilang hindi buo ang kwentong nakakarating sa publiko at may mga bagay na hindi umano totoo sa mga sinasabi ni Ian. May isa pang sensitibong usapin na lumutang. Sa ilang panayam, inamin ni Ian na noong bata pa sila ay hindi malinaw na naipaliwanag sa kanya ng kanyang mga magulang ang legal na aspeto ng pag-ampon kina Lotlot, Matet, Kiko at Kenneth. Ayon sa kanya, sinabi lamang umano sa kanya na ang kanyang mga kapatid ay mga gifts from God. Bagamat tila maliit na bagay noon, marami ang naniniwalang isa ito sa mga ugat ng mas malalim na issue sa kanilang pamilya. Ngunit ang tunay na pagsabog ng kontrobersya ay dumating matapos pumanaw si Nora Honor noong April 16, 2025 dahil sa acute respiratory failure. Pagkatapos ng burol at state funeral ng superstar, nagsimula umanong kumulsulta si Ian sa mga legal experts tungkol sa pamamahala ng naiwan nitong ari-arian at legacy. Nitong 2026, naging laman ng balita ang pahayag ni Ian na siya umano ang may pangunahing legal na responsibilidad sa estate at pangalan ni Nora Honor bilang nag-iisang biological child nito. Ayon kay Ian, may mga legal issues na kailangang malinaw kaugnay sa adoption records ng kanyang mga kapatid. Mas lalo pang uminit ang usapan na magtatag si Ian ng isang one-person corporation o OPC na tinawag na Nora Honor Enterprise. Layunin umano nito na pangasiwaan ng mga proyekto, palabas, documentaries at iba pang programang may kaugnayan sa pangalan ng superstar. Ayon kay Ian, bahagi ng kikitain nito ay mapupunta sa isang foundation para sa alaala ni Nora. Subalit dito na nagsimulang magbanggaan ng husto ang magkabilang panig. Iginiit ni Ian na ipinaalam niya sa kanyang mga kapatid ang tungkol sa mga plano at nagkaroon pa umano sila ng Zoom meetings upang pag-usapan ang mga ito. Ngunit maring itinanggi ito ni Lotlot De Leon. Sa isang emosyonal na panayam, tahasan niyang pinabulaanan ang mga pahayag ni Ian at sinabing hindi sila nabigyan ng sapat na impormasyon tungkol sa mga hakbang na ginagawa nito. Isa rin sa mga naging sentro ng alitan ay ang pagtatatag ni Lotlot ng foundation para kay Nora Honor. Ipinaliwanag ni Lotlot na una na niyang hiniling kay Ian na magtulungan sila sa paggawa ng isang non-profit foundation upang ipagpatuloy ang advokasya ng kanilang ina sa pagtulong sa kapwa. Ayon sa alegasyon, nag-text si Ian kay Lotlot na wala siyang pera para ilabas o ambag dito. Nang itinuloy nila Lotlot ang proyekto nang wala siya, nag-post si Ian sa Facebook na nagbabala sa publiko tungkol sa unauthorized donation solicitations na labis na nakaapekto at nakasakit sa damdamin ng kanyang mga kapatid. Pero ang pinakasensitibong usapin sa lahat ay ang tungkol sa mana. Habang sinasabi ni Ian na kailangan lamang sundin ang tamang legal na proseso bago tuluyang maayos ang paghahati ng estate, tila iba ang naging pananaw ng ilan sa kanyang mga kapatid. Nag-post si Matet ng ilang makahulugang mensahe tungkol sa walang mana na agad pinag-usapan online. Samantala, naging viral naman ang emosyonal na pahayag ni Lotlot. Ayon sa kanya, wala siyang hinihingi at wala rin siyang inaagaw. Sa isang makahulugang mensahe, sinabi niya, "At least sa kanya na lahat. Wala akong hinihingi. Wala kaming hinihingi. Wala akong inaagaw. He can have it all. Para sa akin, sapat nang natawag kong mami si Nora Honor. Sapat na pinalaki ako na isang superstar." Ngunit hindi rin niya naitago ang kanyang sama ng loob. Galit ako. Galit na galit ako.
Buong buhay ko, sinakripisyo ko para sa mga kapatid ko. Tapos sisirain mo lang? He can have it all. Galit ako. Galit na galit ako. Sa kanyang social media post, kinwestiyon naman ni Ian ang mga naging pahayag ng kanyang kapatid at iginiit na hindi niya kailanman sinabi na may inaagaw sila sa kanya. Sinong may inaagaw? Hindi ko naman sinabi na may inaagaw kayo. Why say that? To put me down? Ang mga naturang sagutan ng magkakapatid ay agad na naging usap-usapan at nagdulot ng sari-saring reaksyon mula sa publiko. Napansin din ng marami na hindi dumalo sina Lotlot, Matet at Kenneth sa isang memorial event para kay Nora Honor na inorganize ni Ian. At nagsarili sila ng punta sa puntod ng ina noong birthday nito nang hindi kasama si Ian. Samantala, naglabas na rin si Lotlot ng opisyal na pahayag sa pamamagitan ng kanyang legal counsel kung saan nilinaw niyang hindi siya konektado sa anumang corporate o estate projects na pinangungunahan ni Ian. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, nananatili naman ang paninindigan ni Ian na mahal niya ang kanyang mga kapatid at ginagawa lamang niya ang kanyang tingin ay tamang hakbang upang mapangalagaan ang legacy ng kanilang ina. Ngayon, ang hiling ng marami, sana ay magkaayos-ayos na ang magkakapatid bilang pagrespeto sa namayapa nilang ina. O tuluyan na bang hahantong sa mas malalim na sigalot ang alitang iniwan ng mga usaping legal, mana at pamana ng superstar? Kayo ano ang masasabi ninyo sa isyong ito? Share your comments below.